Betches! Welcome to another video. Isa na namang vet vlog. Bakit ko ba ginawa tong video na to? Yung goal talaga ng video to is 2-in-1. Una is to inform you guys na mayroong ganitong nangyayari at pwedeng mangyari sa mga pets mo. And also, i-share ko rin sa inyo experience ko throughout this journey. Ayun! March 30. Hindi ako nakapag-vlog ng umaga kasi na-late ako. Sobrang na-late ako. As hindi ako nagising sa alarm ko kasi nasira yung cellphone ko. Story time with Anna! Yun yung panahon na naghihingalo na yung cellphone ko. RIP, my iPhone. Anyways, ayun. So, during that day, na-late ako. I'm so sorry, sis. Huwag niyo akong gayahin sa ganon. Nandito ako ngayon sa Cabuyao. Kasama ko ang UP-LBSA o yung CSES ko. Nandito kami for a spay and neuter seminar. In partnership to with Cara. And ito yung first part ng aming spay and neuter. So may seminar muna doon sa mga pet owners. Tapos next week na mangyayari yung mismong operation. And itong araw na to is actually the day of the seminar to brief pet owners kung anong i-expect nila. Kailangan nila malaman and ma-brief sila kung anong mangyayari sa spay and neuter event na to. So ako personally, I had the chance to speak rin, which is biglaan. Actually, Cara guided us kung ano i-discuss dun sa mga clients, dun sa mga pet owners. Nandito po ako sa backstage. Charot. So may Q&A po nangyayari doon. Kasama si Doc din. And ayan po yung mga CSES ko magaganda. Ay, kasama si Yuri doon sa CSES. Ayan, hello po sa inyo. So, tapos na po kami mag-present at magsalita doon sa harap. May ilang CSES na nag-present, nagsalita. Tapos ngayon si Doc din, sinasagot niya yung mga tanong or inquiries ng mga pet owners. Actually, maraming tanong yung mga pet owners. Very attentive sila, which is nice. Very curious sila kung ano pwede nila expect about their pets during sa kapon, gano'n. So, actually, nag-upload ako ng story ko. Anong questions about kapon. And marami nagtanong sa inyo kung ano nga ba ang kapon. Ang kapon po ay layman's term for pagtatanggal ng balls sa lalaki and ligate para sa pagtatanggal ng ovaries ng asong babae. Ang technical term na talaga in English is spay and neuter. Spay for the female, neuter for the males. Bakit po ba tayo nagpapakapon o nagpapaligate? Unang-una po, nababawasan yung tinatawag na marking o yung pagsaspray kasi territorial po yung ating mga alaga, no? Pangalawa po, nababawasan yung paglibot-libot kasi syempre, yung paglibot nila, doon sila naghahanap na posibleng partner. Pangatlo, nababawasan daw yung sinasabing aggression kasi ang tinatanggal natin doon is yung production ng hormone. So basically po, yung mga epekto ng pagkakapon or paglaligate ay nagkakaroon ng effect sa hormonal circulation po nila. Pang-apat po, nababawasan daw yung mga risk ng mga sakit tulad ng cancer, yung mga breast cancer, prostatic cancer, o kaya po yung tinatawag na pyometra, yung nagkakaroon ng infection sa matres. So yan po ay natatanggal natin kapag atin pong pinakakapon o pinalaligate yung mga alaga po. Siyempre, nababawasan po or nalilimita natin yung dami or yung maiiwasan natin yung overpopulation. So yan po yung benefits ng ating pagkakapon or paglaligate. Anong age po ang dapat ikakapon ng pusa? Ang recommended, bata is 6 months and yung pinakamatanda 4 years old. Pero pagdating ng 4 years old, recommended na ipa-blood test na yung hayop kasi considered na siya as parang senior citizen. Di ba tayo sa mga tao, pag senior citizen ka na, hindi recommended mag-undergo ka ng surgery. Ganun din sa mga hayop, mas maaga nga lang sa kanila kasi syempre animals sila. So kailangan mo muna ipa-blood test para malaman kung fit ba siya for surgery. May side effects po ba if ever sa organs ng animal? Sa ibang organs, wala siyang side effects. Sa ugali ng aso, may side effects siya. Kung aggressive man ang aso mo, pwedeng malesen yung pagiging aggressive niya, pagiging makulit niya. Pero walang side effects siya sa other organs. Mas makakabuti pa nga sa kanya pag once na pinakapon mo siya. Same lang po ba ang surgery ng humans sa animals? Hindi po. Similar yung mga techniques. So, hindi ko masasabing pareho sila kasi magkaiba silang species. Gaano po katagal ang pagkapon? It depends on yung mismong vet surgeon. Kasi kami mga vet students,
pinagdadaanan lahat namin yung mga roles na nasa sa surgical team. So, pwede akong maging nurse, pwede akong maging anesthetist, pwede akong maging assistant surgeon, and pwede rin ako maging surgeon. Tinetrain kami sa lahat ng roles na yon. Yung tagal nung mismong procedure o yung mismong surgery ay depende sa surgeon. And I guess sa assistant surgeon din. So, kung gaano sila kabilis gumawa, depende. Around 4:45 na. And ngayon na yung mismong spay and neuter event namin. Last time is seminar lang. Ngayon ay yung na mag-ooperate na kami. And hindi pa maandar utak ko. Oh my God. Punta ako sa Vega ng before 5. Tapos bibili ako food doon sa McDo kasi ayoko pumunta sa surgery ng gutom. Diba? Dahil rotation kami. First rotation sa umaga, second rotation sa hapon. First rotation, lahat sila puro aso. Assign ako sa surgery, pwede ako maging assistant or kaya nurse or anesthetist. Tapos second rotation is sa registration ako. Tapos after registration, pwede ako sa post-op. Doon ako. This would be exciting kasi medyo matagal na rin from my last spay and neuter experience. Parang gusto ko maging assistant surgeon ulit kasi ang mangyayari is magiging assistant surgeon ulit ako sa upcoming operation namin sa orchiectomy sa surgery 1. Tingnan natin. So, dito na ang super busy event natin. Nandun na kami ng 6 a.m. sa Cabuyao. Same location. And tinransform lang namin yung office ng Citybet as a surgery area, surgery room, post-op, pre-op room, everything. Ayun! Di ba punta po? Marami pa yung aso. Diba? Kamusta pre-op? Sabihin mo sa okay lang. Kamusta surgery? Okay lang. Sa ikaw? Kamusta ka naman? Pagod pa ako. Dami pa? Nakakagutom? Stressful. So, naranasan ko po mag-registration, pumunta sa pre-op, mag-surgery, at saka pumunta rin sa post-op. Naranasan ko lahat ng steps. 16 students na andun, 5 doctors, meron pang ibang staff. Gano'n kami karami for 39 surgeries, medyo nakakapagod. This event, marami siya naging goals. Marami rin ako natutunan. Naging advanced na experience ko through this. And na-expose agad ako sa gano'ng karaming surgery and sa gano'ng situation na kailangan ganun agad ang response mo sa lahat. Kasi hindi ka pwedeng tatanga-tanga doon, hindi ka pwedeng hindi mo alam yung sinasabi nila. Kailangan mabilis yung pick up mo kasi ang bilis ng mga pangyayari. Wherein okay naman, natuwa ako. Lahat ng seasons after, sobrang pagod. Pero sobrang fulfilling, sobrang saya. Oh my God. So, ang CARA is non-profit, non-government organization. Ang main layunin ng CARA is animal population control. Una, gamit ang aming low-cost clinic sa Mandaluyong. And then, our program na Track, Neuter, Vaccinate, Return program para sa community cats. And of course, our third program. Meron kaming aware o tinatawag na animal welfare and responsible pet ownership education. So, lumalapit kami sa mga eskwelahan, mga grade 5, grade 6 students para ituro sa kanila ang tamang pangangalaga o 5 freedoms of animal welfare at animal overpopulation sa tulong ng pagkakapon. Okay, so ways you can help CARA and be part of the solution on animal population. One, you can always adopt a pet. CARA, we believe in adopt, don't shop. So we have animals that you can adopt in CARA. Next, you can also sponsor. If you can't adopt, you can also sponsor a pet in CARA. You can volunteer. We have 2 sites that you can volunteer on. Number 1, we have a cattery in CARA Clinic in Mandaluyong. We have about 120 cats where you can play or you can help with anything na may need dun sa clinic. Pangalawa, we have Sanctuary. That's the Save the Laguna Pit Bull Sanctuary. We have currently around 50 pit bulls saved from the dog fighting last 2012. So you can volunteer there, visit the sanctuary, play with the dogs, do socialization most of the time. You can also donate in CARA in cash or in kind. You can go to our website. It's https://carafield.org. We're also in social media, Facebook, Instagram, and Twitter. We are CARA Welfare Clinic. So thank you everyone. Please support CARA.
I hope may natutunan kayo. Ito ay isang brief info video about kapon dahil sa tingin ko hindi siya common knowledge and gusto ko siya i-share sa inyo yung info na to. And also gusto ko na i-share yung experience ko during this event and yung pag-volunteer ko dun sa spay and neuter na yun. So ayun lang guys, sana gusto nyo to. And kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng topics, thumbs up this video, leave a comment sa baba, and also subscribe na sa channel ko for more vet vlogs. Pati, mag-subscribe ka na sa vlog channel ko. May vlog channel ako. I-share nyo rin to guys, lalo na sa mga hindi nakakaalam kung ano yung kapon and para saan yung kapon. I-share nyo ito. Kasi, I guess this is a good type of information na ma-share para malaman nyo na importante ito at kailangan nito for your pets. So, yun lang guys. Signing off. Yeah, bye!